Ikaw ang bahala. Isa-isa nitong dinampot ang librong nagkalat sa sahig at inilagay sa shelves. Nagdadabog na napilitan na rin siyang tumulong. Kung sinabi mong paglilinisin mo lang ako sa maruming sahig na ito, sana hindi na ako nagpunta sa iyo. Hindi niya napigilang reklamo. Who was expecting you to come to my office anyway? Tanong ni Carlos. Sinabi mo na kahapon na hindi ka na babalik. Kaya hindi na ako umasang darating ka pa kanina. Alam ni Carlos sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. God knew how excited he was to be with Abby again, and he could not explain that strange feeling. Para siyang minamag nito ng babaeng ito, kahit pa tinuturing niya itong isang hindi kaibig-ibig na babae. I don't believe that, confident niyang sabi. Tumawag ka kay Daddy dahil kailangan mo ako. You need someone like me very badly dahil wala ka pang pangalan. At sa libreng service ko ay malaki ang matitipid mo. The problem with you is you don't know how to accept the truth na hindi mo pa kayang magtrabahong mag-isa. I had won a case without anyone helping me or assisting me. May pagmamalaking tura nito. Alin? Nakataas ang isang kilay na sinulyo pa niya ito. Yung concubinage case. Kahit naman sinong abogado, ay kayang ipanalo ang minor case na iyon. Especially if your client is the legal wife. Isa iyon sa mga unang kasong hinawakan ni Carlos, ayon sa daddy niya. Magtatalo na naman ba tayo? Seryosong tanong ni Carlos pagkakuan. Di ba't parte naman ng trabaho ng abogado ang makipagtalo? Pabalang na sagot niya. Sabay na pabagsak na ibinaba sa ibabaw ng desk ang nakasalansa na maruruming librong dinampot niya sa sahig. Sa lakas ng pagkakabagsak niya ng mga libro, ay tumama sa mukha, mga braso, at damit niya mga alikabok na nakabalot sa mga ito. What a mess! What's the matter? Tanong nito. Nang makitang siyang dering-dering pinapapaga ng alikabok ang sarili. Nakikita mo na. Magtatanong ka pa. Naiiritang sagot niya. Natatawang tumalikod si Carlos palabas ng pinto. Nang bumalik ito, ay bitbit na nito ang isang puting t-shirt na kinuha nito sa kotse. Isuot mo muna ito. Natatawang inabot nito sa kanya ang kamiseta. Nang iinis ka ba? Yamot na tanong niya. Nagmamagandang loob lang ako, Abby. Sagot nito, na nakatitig sa mukha niya. At anong gusto mong gawin ko? Nasadyang hindi mapigilan na tuluyang pag-init ng ulo. Huhubarin ko ang dress ko para isuot ang t-shirt na ito? Gusto mo yan ang isuot ko? Para mapagpiestahan mo ang mga legs ko? Ganun ba? My goodness. Napatutup sa noong sabi ni Carlos. Wala na akong ginawang tama. Patuloy nito. Sa tingin mo ba, ay pagtsatsagaan kong tingnan ang sumulyap ito sa legs niya. Pagkakuwa'y iiling-iling na tumalikod. Nakuha kaagad ni Abby ang naisabihin nito. Na hindi ito magtsatsaga sa amino ay poste ng Meralco na legs niya. Sa inis niya, ay naibato niya rito ang isang makapal na libro sa desk. Kung hindi maagap na nakailag ang lalaki, ay baka naligo na rin ito ng alikabok. Better luck next time. Nakatawang sabi nito ng lumingon. Nanggigigil sa inis na humarap siya sa bintana na nakahalukip-kip. They had a brief tour of the place. Afterwards, huminto sila sa kitchen. May hagdan dyan papunta sa underground. Itinuro ni Carlos ang ilalim ng dining table. Yan ang secret room ng Papa. You will see it pag malinis at maayos na. Tila balisa si Carlos
habang palakad-lakad sa gilid ng swimming pool. Nang matanaw ang kanyang ama kinagabihan, gamit ang walker na marahang lumapit ang matanda sa anak. Nakausap ko si Roberto kanina. Untag dito sa pag-iisip ni Carlos. Pumunta pala si Abby sa opisina mo kanina. Akala ko ba'y ayaw na niyang bumalik sa iyo? Para namang hindi mo kilala ang ugali ng spoiled brat, arrogant, at manipulative na tao, Papa. Napapangiting sagot ni Carlos. Sabay tigil sa paglalakad at napaupo na lamang sa lounge chair. Childish si Abby. Kung hindi niyo lang kaibigan ang daddy niya, ay hindi ako papayag na makatrabaho siya. Hindi mo masisisi ang bata, iyo. Napapangiting sagot ni Amando at napaupo sa katabing lounge chair niya. Ang mag-asawa ay walang panahon sa kanya. Si Sylvia ay madalas magbabad sa mga amiga nito habang naglalaro ng mahjong. Samantala, ang ama nito ay abala sa trabaho. Wala silang panahon na disiplinahin si Abby, lalo na ngayon na naghiwalay na ang mag-asawa. But it's not enough reason para lumaki siyang ganoon. Napabuntong hiningang sabi niya. Lumaki rin akong hindi na masyado nabigyan ng atensyon. Remember? Noong nabubuhay pa si Mama, ay busy ito sa kanyang negosyo at resort sa Puerto Galera. At ikaw ay in-demand na abogado na wala ng oras sa amin at sa sarili mo. Halos kay Lola na ako lumaki at marami rin siyang pinagkakaabalahan para mapagtuunan niya ako ng pansin. Kaya maswerte kami ng mama mo, iho. Napangiting sagot ng kanyang ama. Tumira ka sa lula mo na wala siyang naging problema sa iyo. Ang mga kapatid mo ay mababait din katulad mo. By the way, kumusta si Rogelio? Pag-iiba nito ng usapan. Tumanggi siyang buksan ang kaso. Sagot niya. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pagbisita kay Rogelio hanggat hindi siya pumapayag na buksan namin ang kaso niya. I'm just here kung kailangan mo ang tulong ko, iho. Sabi nito. No, Papa. Natapos ang pagiging abogado niyo. Nang mangako kayo kay Mama, natitigilan na ito. Hayaan niyong malutas ko na ang kasong hahawakan ko sa sarili kong pamamaraan. Ayokong isipin ng mga tao na naipanalo ko ang kaso at naging magaling abogado ng dahil sa ama ko. Gusto kong makilala bilang ako, si Attorney Carlos Adriano. If that's what you want. Napabuntong hiningang sagot ng kanyang ama. Magsasalita pa sana si Carlos nang dumating ang katuno. Nasa living room daw si Yaya Kunching at gustong makipag-usap sa kanya. Dali-dali siya nagpaalam sa ama at hinarap ang butihing ina ni Rogelio. Yaya Kunching? Nakangiting sambit niya nang bumungad sa living room. Nanggaling ako sa piitan kaninang hapon. Agad na balita ng dating yaya niya. Nakaalis raw kayo, sabi ni Rogelio. Sumadya ako rito upang ipaalam sa iyo na pumapayag na ang anak ko na buksan natin ang kaso niya. Iyon lang. At sumilay ang malawak na ngiti sa mga labi ni Carlos. Nasorpresa si Abby sa bagong ayos ng dating opisina ni Attorney Amado. Kinabukasan. Maaga niyang iniwan dito si Carlos kahapon dahil sa matinding iritasyon niya sa lalaki. Nangako siya sa sarili na hindi na muling tatapak sa opisinang iyon. Ngunit heto, at hindi na naman niya napigilan ang sarili na muling makipagkita sa binata. Sa labas ng pinto ng opisina, ay pangalan na ni Carlos ang nakalagay, pati na sa ibabaw ng desk nito. Malinis at maayos na ang opisina dahil pinagtulungan iyon linisin at pagandahin ng mga katulong ng mga Adriano.
Pininturahan na rin ang mga dingding, makintab na ang sahig, at nakahanda na rin ang isa pang desk para sa kanya. So, how do you find it? Nakangiting tanong ni Carlos nang bumungad siya sa pinto. Maaga itong pumasok upang ayusin ang ilang pang mahahalagang bagay na kailangan sa kaso ni Rogelio. Okay lang. Formal na sagot niya. That is your desk. Itinuro ni Carlos ang desk niya sa may bintana. For the meantime, ay cellphone muna natin ang gagamitin natin. Dahil sa susunod na araw pa magkakaroon ng linya ang mga telepono rito. Naupo siya sa upuan ng magiging desk niya. Matapos maibaba ang mga gamit sa ibabaw niyon. Hindi na ba pupunta rito si Annabel? Tanong niya. For what? Sagot nito. Marami siyang inaasikaso sa firm. Don't tell me. Wala tayong sekretarya dito. Pinukulan niya ng tingin ang binata. Kailangan na ba natin? Naupo sa desk nito ang binata at may ilang dokumentong inilagay sa brown envelope. Kaya nga kampante ang loob ko dahil nandyan ka. Excuse me? Nakataas ang isang kilay niya. I was not sent to a law school just to be your secretary, mister. May bahid ng ngiti ang mga labi na bumaling sa kanya si Carlos. Saka lamang nito napuna na bumalik siya sa dating suot na jeans at long sleeve polo. Ngunit pinili nitong wag nang punahin ang bagay na iyon. At baka ikagalit na naman niya. Hindi ko sinabing ikaw ang tumayong sekretary. Paglilinaw nito. What I mean is, may makakatulong ako kahit walang sekretarya. Anyway, alam kong makakaya natin magtrabaho in the absence of a secretary. Sa States nga, ay sanay ang mga new lawyers na sila lang ang gumagawa ng lahat sa opisina. From typing articles to making coffees. Hindi ako marunong magtimpla ng kape. Paingos sa sabi niya. Did I tell you to make my coffee? Kumunot ang noong tanong nito. Mas maganda na yung malinaw ang usapan natin. Well, napabuntong hiningang sabi ni Carlos. Mas mabuti pang umalis na tayo bago pa humantong kung saan ang usapan natin. And where we are going? Kunot noong tanong niya. Bibisitahin natin si Rogelio sa kulungan. Sagot nito. Again? Again and again dahil pumayag na siyang buksan ko ang kaso niya. Hindi alam ni Abby kung bakit may kabang dumapo sa dibdib niya. Pakiwari niya ay ito na ang simula upang magpakaseryoso siya. Alam niyang hindi isang biro ang maging bahagi ng pagbubukas ng isang mabigat na kaso. Matapos bisitahin ni na Carlos at Abby si Rogelio sa kulungan, ay bumalik sila sa opisina upang umpisahan na ang masusing pag-aaral sa kaso nito. Nang sumunod na araw, ay inasikaso na ni Carlos ang apelasyon ng kaso sa Court of Appeal. The next morning, ay binulaga si Senyor Guillermo Eugenio ng balita tungkol sa reopening ng Cabrera murder case. Habang nagkakape sa lanay ng mansyon nito, ay nabasa ng 45-year-old na senador sa newspaper ang detalye ng lahat. Sa dakong itaas ng artikulo, ay naroroon ang larawan ni Carlos. Attorney Carlos Adriano, mahinang sambit ng senador. Habang binabasa ang newspaper na dinala ng nakakatanda nitong kapatid na si Delphine Eugenio. Gwapo pa rin ang senador sa edad nito. Mistizo ito at batang tingnan kaysa sa tunay na edad nito. Dahil sa galing nitong magdala ng damit. Marami ang nagsasabi na nakatulong ang kagandahang lalaki nito upang manalo sa mga nakaraang eleksyon. Maagang pumasok at nakilala sa politika ang lalaki dahil nagmula ito sa angka ng mga politiko. Sa kabila ng pagkakasangkot ng pangalan nito sa murder case ni Senator Cabrera, naihalal pa rin ito sa posisyon dahil sa maimpluwensyang pamilya nito. Ang bunsong anak ni Amado Adriano na umuwi lang sa Pilipinas
upang ituloy ang kaso ni Rogelio Bartolome? Tanong ng 51-year-old na si Delfin Eugenio. Exactly, Kuya Delfin. Nakangising sagot ni Guillermo. Ano naman kaya ang kayang gawin ng pititsuging abogadong iyan? Saad ni Delfin. Pero kailangan pa rin nating makasigurado, Kuya. Ani ni Guillermo. Kailangan pa rin nating gumawa ng hakbang upang hadlangan ang lalaking ito sa binabalak niyang gawin. Masyado siyang pakialamero, saad nito. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.